bago pa man natin bigyan sila ni Sir ng mga simpleng gabay at payo kung ano ba ang dapat gagawin dito sa area nila or site nila. Panoorin muna natin ang maiksing bidyong ito para masundan natin ang plastada sa lugar at iba pang mga sign sa paligid. Mapapansin natin mga katits, klaro talaga itong gawa ng tao. At sa bandang unahan, may letter Z pa, zebra. Ang ibig sabihin niyan sir, gold or ginto na may dalawang tumpok na deposito. Pero ang tumpok na tinutukoy niya, hindi maliit ang tumpok yan sir. Sa baba, parang hagdan-hagdan yung bato na nakalagay. Sapa, nag-letter T pala ito or letter Y. Papunta doon, nasa taas, bago makaakyat sa taas. Nandito yung sign sa baba. Pero unahin muna natin ito mga katits para maintindihan ninyo ang ibig sabihin o kahulugan ng mga sign na ito. Ganon din sila ni Sir. Para siyang kalahating araw. May nakabalagbag, naka-counter, tatlong guhit, sapa, inverted, dot, letter L. At ang parting ito parang binuhusan ng chemical. Pero ang kabuuhang meaning nito sir or kahulugan, kasi nakakita na ako ng ganitong klaseng sign. Binugan natin lahat mga katits para maintindihan ninyo. Ayan. Ang ibig sabihin yan, pangalan ng deposito sa lugar kung saan sinasabi niyang kasama ito sa nakalista sa mapa. Sa madaling salita, halimbawa, Bulacan. Ito yung tinutukoy ng markang ito. Ulitin ko ulit, isang halimbawa, Bataan o di kaya General Santos, mga ganun ba, Misamis Oriental, lalawigan ang tinutukoy nito at kabilang ito sa nakalagay sa mapa. So maditotal itong sign na ito, kabilang ito sa malaking deposito kung saan maraming nakalagay sa Surigao area. Yan ang ibig sabihin yan. Pero sa totoo, hindi Surigao ito mga katits, hindi rin Jinsan, o di kaya hindi rin Bulacan at Bataan. Ginamit ko lang yun na halimbawa para masundan ninyo ang sasabihin ko. At balik tayo dito sa may naghagdan-hagdan na bato. May napansin na ako dito sir. Balikan natin itong papunta sa baba. Ayun, ilang bato yan na naka-sign siya ng letter parang Z. Zigzag. Ang galing natin. Isa, dalawa, tatlo. Parang hagdan rin ito eh. Footstep 1. Lagyan natin ng araw. 1 or kasama ba yung isa dito sa kabila? 2, 3, 4, 5, 6. Mga 7 steps siya. At nakita natin ang direksyon niya na paakyat siya dito sa taas. Papunta sa taas. I-forward natin. Papunta sa taas. Dito siya. Paakyat sa may sign. Yung parang malalaking footstep. Papunta siya dyan sa area na yan. Pero dito sa kabilang side, may letter parang ganyan no? Or nakaturo sa area na ito. Hanapin natin yun yung zebra na saan na yun? Ayun. Okay. Ang ginamit nilang sign sa baba, yung footstep na malaking hagdan, parang zigzag na ganyan. At ang sign na mga naka-engrave sa bandang taas, dito banda. Iguhit lang natin Diyan banda, yung mga sign. At sa bandang gilid niya,
may letter Z. Kung saan ang arrow niya, dito nakaturo sa bandang baba oh. At yung isa papunta doon. Pero may dot, parang may dot ito ah. At may guhit oh, hindi ko lang klaro yan. Kaya para sa akin, ang target area, wala nang iba sir. Nandito sa mismong area na ito. Ayun. Yan, dyan sa mismong ilalim ng sign na yan. At ang isa, doon sa likuran ng malaking bato. Medyo nadikitan kasi ang pag-video nito eh. Ayun o. Yan. Wala nang iba ang target or ang target area. Wala nang iba, nandito yan o. Diyan. At ang isa, nandyan sa likod ng bato. Hindi siguro magkalayo ng mga 7 meters. Kasi kung ibasin natin, yung hagdanan dito sa baba, yung mga footstep na parang hagdan na bato, ganon din ang layo niyan, papunta doon sa likuran ng bato. Maghanap kayo ng ibang sign para makita kung anong mayroon doon sa likuran. Pero para sa akin, dalawang target, ulit ng ulit, dito at doon. Okay, maraming salamat and God bless sa inyong lahat mga kadits. Thank you, thank you.